Jilo, napanood mo yung ano, yung nangyari sa terminal, yung nasagasaang bata? Hindi pa siya. Hindi mo napanood. Tangin mo. Ikaw, Joey, napanood mo yan? Patay? Patay. Yung umarangkada yung ano, no? Oo. Tingin mo, ano nangyari ron? Nakapabayaan niya na nakadrive yun? So, ayan, bigyan ko po kayo ng tip kung ano, paano mag-drive ng automatic na safe. Kasi, syempre, wala naman pong gustong magkamali. So, maswerte na nga po tayo ngayon. Gawa na may mga YouTube na. O may mga tutorial na. Para mayroon tayong hindi alam, i-research lang natin. Kasi noon, wala. So, base-base sa actual. So, ito po, yung dalawa po kasi, 'di ba, dalawang transmission yung common natin na ginagamit, yung manual tsaka yung automatic transmission. Yung ito yung medyo risky sa automatic transmission. Kasi once na magkamali ka rito, napindot mo yung silinyador, diretso na. Once na nasa drive mode 'yan o nasa drive, o nasa D. Ayan. Nakababad yan. So, yung manual po kasi, halimbawa, nakakambyo ka, nakahinto ka, tapos, bigla mong nabitawan yung clutch, mamamatay yun. So, ito kasi dalawang pedal na ng brake, tsaka, accelerator. So, sa madaling sabi, pag nilagay natin to sa drive, tapak ka na ng tapak sa accelerator, tapos brake na lang. O, hindi kagaya nung manual na pipress mo lagi yung clutch. Pero ano ang aksidente po kasi wala naman yan kinalaman dun sa manual o automatic. So mas para sa akin kasi mas mataas yung risk na sa automatic. Dahil ganito, danas ko rin po ito kasi may mga nangyayari na ano, teka, hindi maingay muna. May mga nangyayari doon sa mga pinagtatrabahuan ko dati. Syempre hindi nila kabisado yung lifter. So, i-guide ko ngayon yun. Pag ginaid ko ngayon yun, minsan naiiwan nila yung naka-drive, tapos saka sila bababa. Tapos minsan, naka-drive, naka-handbrake lang, saka sila bababa. So, dapat hindi ganun. Tsorya ko, possible na nangyari. Posible kasi na naiwan yun sa drive. Okay? So, ganito po yun. Naka-drive, diba? Siyempre, nakahinto tayo, nakalagay yan sa drive, umaandar yung engine. Pag binitawan natin yung preno nyan, kusa na nga andar yan. So ngayon, possible, nung umandar o nakarelease na yung handbrake, na taranta na si sir, na imbis na tapakan yung preno, ang tapakan is yung accelerator. So yun yung sinasabi ko, yung pinakamahirap na kalaban po is yung pakalmahin yung sarili o wag mataranta. Dahil pag nataranta na, kumbaga hindi na tayo nakakapag-isip na maayos, hindi na natin na kokontrol yung aksyon natin. So lahat naman po kasi pwedeng mataranta. Ngayon, ang tip ko lang sa inyo, halimbawa pag 'di ba traffic, pwede nyong in-neutral po yan. Ayan, di ba, nakadrive tayo, syempre, pahinto-hinto yan. In neutral. Ayan. Tapos, handbrake. Tapos, pag abante ka na naman, i-drive. Kumbaga, huwag po kayong bababad dito o tapak ng preno lang sa drive. Tapos, matagal. Kasi baka mamaya, malibang tayo ng malibang, hindi tayo na malaya, natapakan natin yung brake, biglang uusad yan. So, pag gumalaw yan, syempre, makikita natin, malapit na tayo bumangga, baka magkamali tayo ng tapak. So, ganito po kasing driving yan, para sa akin, mas safe. Kasi may mga driver na dalawang paa ang ginagamit. Ito, yan. Yung kanan, accelerator, yung kaliwa, pang-brake. Marami pong driver na gumagawa yan. Pero para sa akin po kasi, mas safe yung isa lang ang gagamitin natin na paa. Kasi, diyan yung tatapak yung paa natin para nakakapagpahinga, nakaganyan, nakaabang. Yun. So, depende kasi kung saan po kayo kung saan nyo nakasanayan. Pero, imagine niyo ang disadvantage nun.
o yung advantage nun. Pag isa lang ginagamit ninyo, kailangan nyo lang mag-brake, bibitawan nyo yung accelerator. Ililipat nyo rito sa brake. So, mabibrake. Hindi nyo matatapangan yung accelerator. Ngayon, kung nasanay po tayo rito, laging nakaabang yung paa natin sa brake, tsaka sa accelerator. Once na magkamali tayo, pwede natin matapakan yung accelerator. So, pag yung accelerator na yan, diretso na. So, kagaya nung naging issue nung matagal na, yung Montero, yung bigla-bigla lang daw po nagwa-wild. Yun, ito po ang ano niyan. Kung sakali, bigyan ko na rin kayo ng tip. Kung sakaling mag-wild o yung error ng sasakyan talaga, nangyari, hindi human error. Okay, so ang pwede po natin gawin dyan, diba, nasa drive tayo, syempre nag-wild, syempre mabante ka na ngayon. Gagawin nyo dyan, pwede nating handbrake or patayin natin engine. Kasi pag in-off mo yung engine na yan, wala nang power. So, hindi natatakbo yung sasakyan. Dito lang sa susi. So, lagi natin i-set sa isip natin na may mga emergency. Patayin na agad yung susi para at least kung mag-weld mo makina o ano man, o magkaroon ng error yung sasakyan o nawala ng preno, pwede natin i-off yung engine nang hindi na tumakbo. So, yun pa man, rest in peace dun sa bata. Nakakaawa naman kasing pamilya. Syempre, kahit kanino naman siguro mangyari. By the way, wala naman po may gusto niyan sa mga pangyayari na yan. Aksidente talaga nangyayari po talaga yan. Pero syempre, mas maiiwasan natin yan pagka meron tayong presence of mind or kalmado tayo lagi. Meron nga dun kasi sa dami po ng sasakyan natin, hindi na natin alam yung mga nakakasabay natin sa kalsada. Yung iba, may mga lasing, tapos may mga walang tulog, yung mga trabaho, di ba? May mga pagod. Kaya mayroon akong nabasa ron sa NLEX yata, yung sabi, ang nakalagay doon. English pero intindi ko, pag pagod ka, magpahinga ka muna. Pag puyat ka, magpahinga ka muna bago ka mag-drive. So, ayan. So, kasi once na humawak po tayo ng manubela, hindi lang po yan hawak natin, ang buhay natin, ang sakay natin, kahit yung paligid natin, responsable tayo dyan kung sakali. O, maging aware tayo na pwedeng madamay yung iba. So, palaging kailangan condition yung katawan natin pag nagmamaneho. So, yun nga po, pinakamalaking kalaban natin is pagiging taranta. So, yun lang. Tapos, ulitin ko, halimbawa, bago kayo huminto, bago kayo bumaba ng sasakyan, tingnan nyo muna po kung naka-neutral or park. Diretso nyo na sa park kung kaya naman i-park bago kayo bumaba. Yan. Yan. Drive. O yan. Tapos kung may bababa kayo, may mga kwentuhan, siyempre, makalimutan nyo, naka-drive. Kaya pag binitawan nyo yung pedal, bante na yan kasi automatic nga po. So, tapos ilagay lang sa neutral yan o lagay nyo na sa park bago handbrake para sure lang ho tayo. Pwede naman yan kahit sa traffic pwede pong mangyari yan. So ayun lang. So yung sa nakadisgrasya, unang-una hindi rin naman niya kagustuhan. Sino ba naman may kagustuhan na pumatay ng mga may mga disgrasya? Wala naman. Aksidente po talaga na napakasakit sa both side. Siyempre sa naka-disgrasya rin, hindi rin naman alam mo matuwa pa yun, di ba? Wala naman may gusto. Palagi nating isipin na iisa lang po yung buhay. Safety first po palagi. Ngayon automatic ito. Yan yung problema hindi kagaya pag manual. Nakakambyo ka, bitawan mo ng bigla yung nakababad sa preno, bitawan mo yung pedal ng clutch, patay yun hindi mo yun yung silinyador. Hindi kagaya rito, bitawan mo yung preno, usad na. Ngayon yung pinagkaiba ng automatic. So yung lagi po, bago bumaba, i-park na muna or neutral tapos handbrake. Huwag nyo ibabad dito sa drive po. Diyan nagkakaroon ng disgrasya. So yun lamang po, palagi tayo mag-iingat sa biyahe natin.
Wala pong rewind yung buhay natin. Yun, sa konting tip lang po sa pagdadrive ng automatic para aware lagi. Okay?